Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang gustong ipaalam ng spirit guide mo sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading, anuman ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Itong mga cards mo, posibleng may mga Capricorn na nagaganap na ito sa buhay mo. Na meron ng magandang pagkakataon na dumating sa buhay mo at ito yung wag mong sayangin. Na kahit na yung personal needs mo at yung family mo ay matutulungan mo. Chance na rin ito na ikaw yung magiging way mismo na para maging pabor ang kapalaran sa iyo. Ito na rin yung tamang panahon na umaksyon ka sa mga dumarating na opportunity sa iyo. At saka merong abundance or swerte na darating sa iyo na hindi mo inaasahan. Pwedeng sa mga bagay na sinisimulan mo or gagawin pa lang. Kapag hindi mo grinab yung magandang pagkakataon, matagal pa bago dumating ito at magsasuffer ka rin ng matagal. Kaya i-take na yung chance sa mga dumarating na opportunities, maliit man ito or malaki. Yung mga bagay na matagal mo nang gusto or minamanifest ay magkakaroon ng katuparan. Panahon din ito na para maging masaya ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Hindi lang sa career, sa negosyo, pati na rin sa connection mo sa person mo or sa family. At paalala din ito ng mga cards na kailangan ng kasipagan sa panahon na ito. Para unti-unti at magpapatuloy yung tagumpay para sa iyo. At saka paghahanda na rin ito sa mga sitwasyon na paparating na hindi mo inaasahan. Para hindi ka lang malulungkot, kundi meron kang pangsasalba sa paparating na problem na ready ka. Kung hindi mo man nararamdaman ito ngayon, kailangan ng tiyaga. At pakinggan kung kinukutuban ka. Pero kung may mga sitwasyon na hindi ka sigurado, kailangan mong magdasal para tuloy-tuloy na i-guide ka ng universe at ng may kapal. Ito naman yung mga cards para sa situation mo. 3 of Cups in reverse, 5 of Wands in reverse, 2 of Swords. May ilang Capricorn na meron kang sitwasyon na nararanasan na hindi mo gustong makisocialize. Dahil sa iniisip mo kung ano yung magiging magandang solusyon sa mga nangyayaring problema sa iyo. Pwedeng sa love or yung connection mo sa kapwa mo. At darating yung time na haharapin mo na kung sino man yung person na hindi mo makasundo. Or bibigyan na rin ng kasagutan kung ano man yung mga issue na nararanasan mo sa buhay. Sa career or negosyo, nagkakaroon ng kanya-kanyang opinion. Pero hindi naman ito magtatagal at magkakaroon din ng solusyon.
Kasi may ilan sa inyo na mahirap yung karir mo or negosyo. Mahirap magkamali. Nagiging mabusisi ka. Ito yung nagiging issue na tama naman na dapat i-check mo talaga. Para walang trabahong uulitin or walang magagalit. At saka, napaka-professional mo sa trabaho mo. Wala kang galit sa kahit kanino. Nagtatrabaho ka lang. Para sa ilang single, maki-socialize ka kahit na meron ka ng person na nagugustuhan. At itong potential person ay sobrang dedicated sa pag-aaral o kaya sa trabaho niya. Meron din kasi siyang personal issues kaya wala siyang panahon sa love. Para sa ilan na nasa relationship, ano man yung pinagtatalunan nyo ng person mo, matatapos nyo ito, maisasaayos nyo. Nahihirapan din kasing balansehin ng person mo yung panahon niya sa trabaho at sa relasyon nyo. 10 of Wands, 5 of Pentacles, the Justice. Itong mga cards mo para sa hadlang, merong nangyayaring challenging na panahon sa buhay mo. Pero kahit na mahirap yung nangyayaring challenge sa iyo, magpatuloy ka pa din. Kasi itong mga nangyayaring delay, problem, challenges, magiging maganda pa rin yung resulta ng mga paghihirap mo. Makakamit mo pa rin yung goal mo sa buhay. Kaya nasa saktong panahon ka, lugar, ito yung divine order. Kaya wag mong isipin na negatibo yung buhay mo. Kasi hindi. Mga temporary lang yan, yung mga nararanasan mo. Sa financial, dahil sa problema ng mundo at nangyayari sa ekonomiya ng bansa natin, naapektuhan kahit yung kita mo. At ipinapaalam sa iyo ng spirit guide mo na huwag kang mawala ng pag-asa. Nangyayari kasi sa bawat isa sa atin, yung financial failures. Malalagpasan mo itong mahirap na sitwasyon mo sa money. Kung meron ka mang kaso na inaasikaso patungkol sa sustento or kailangan kang bayaran, makukuha mo yung hustisya. Para sa ilan na nasa relationship dahil sa maraming issue na kinakarap sa buhay, sa family, sa friends, or sa person, ikaw yung nasisisi ng person mo. Hindi mo rin alam kung bakit ikaw yung nasisisi, pero nasa iyo ang hustisya. Kung mabuti ang nagawa mo sa person mo, mabuti yung balik. Para sa ilan na single, yung potential person gusto niya magkaroon ng love life. Pero dahil sa busy na schedule niya, hindi niya to makakayang mapagsabay. Naka-3 cards na. Ito yung cards para sa solution. The Hangman, the High Priestess, the Devil. Itong mga cards mo pinapakita na kailangan magkaroon ka ng bagong pananaw sa problemang kinakaharap mo. Huwag ka munang masyadong magpaka-focus sa problem para mas makaisip ka ng mas makakabuti. At saka huwag mo rin hayaan na may ibang taong magkokontrol o magdidesisyon para sa iyo. Kasi buhay mo yan. Lalo na't hindi naman masama yung nagagawa mo sa kapwa mo. Huwag mong iisipin na trap ka or mahina ka, ilusyon mo lang yan.
Para sa kalusugan, huwag mong hayaan na lumala yung kondisyon mo. 3 cards na kasi nagsasabi na naaabuso yung katawan mo or kalusugan. Kailangan na ng changes sa mga kinakain, iniinom, or sa mga nasosobrahan para hindi lalong lumala yung sakit mo. Magkaroon ng time para sa sarili. Kasi kung ano man yung mga bagay na nasa paligid mo o material, nananatili yan. Pero tayo, hindi. Kaya unahin natin yung kalusugan natin. Ang ilan sa relationship, marami kang sinasakripisyo alang-alang sa relasyon nyo ng person mo. Pero hindi pa rin mabuti ang naisusukli ng person mo sa iyo. May mga sitwasyon na nahuhuli mo siya sa pagsisinungaling pero dinideny pa rin niya ito. At ang gusto niya, siya yung susundin mo. Pero kung merong pagpapanggap sa person mo, siya naman yung mahihirapan dito eh. Hindi naman ikaw, ano man ang gender niya. At soon, marirealize mo rin na yung sakripisyo mo sa relationship nyo ay hindi nakakabuti sa iyo. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo dahil sa hindi naman ganun kalalim yung feelings mo sa kanya. Irerespeto mo kung ano yung desisyon niya at saka huwag magmaling akala kasi yung potential person, napapansin ka rin niya pero hindi niya pwedeng dayain yung feelings niya sa mga gusto niya. Or prioridad. Posible na hindi kayo nagkausap tungkol sa mga gusto niya mangyari sa buhay niya. Pero nararamdaman mo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Sa simula ng relasyon nyo ay puno ng kapayapaan, understanding at saka pagmamahal. Pero may mga sitwasyon na nagpapahiwalay sa inyo. Pwedeng responsibilidad or iba pang sitwasyon. Ito rin yung gustong magkaroon ang person mo, yung magkaroon ng kapayapaan, hindi lang sa puso, kundi sa kaisipan at paligid. Wala sa focus ang person mo, kaya pati yung relasyon nyo ay nadadamay sa magulong sitwasyon. At base sa card na ito, sinisikap mo na maging isa muli yung mga plano nyo or desisyon. Pasensya na guys, namatay pala yung camera ko. Ngayon ko lang napansin. Kahit na may mga panahon na hindi maganda yung pakikitungo sa'yo ng person mo, ay pinapakisamahan mo pa rin siya. Nakukuha mo pa rin naman yung atensyon niya. Sa mga oras na walang pagtatalo at magkasama kayo. At pinapakita pa rin sa card na ito na hindi mo binibitawan basta ang relasyon nyo. Kasi gusto mo ng clarity. Kung ano ba yung gumugulo sa isip niya or kung ano ba yung problema kasi hindi ka pa masyadong detalyado. Pero hindi niya pinapansin kung ano yung mga sinasabi mo. Marami kang pinapaalala sa person mo tungkol sa mga pangarap nyo, sa mga dapat nyong gawin or obligasyon na handa mong tuparin at tulungan siya. Kumukonekta yung mga nasasabi mo sa kanya. Kumbaga, nakikita mong hindi siya nakikinig o hindi kanya pinapansin, pero gumugulo din ito sa damdamin at isip niya. Na ang dapat niyang i-focus ay ang relasyon niyo.
kahit na may mga panahon na pinaghihiwalay na kayo ng sitwasyon, obligasyon at emosyon. Kinukumbinsi mo yung person mo na panghabang buhay ay maging kayo. Yung bang kahit na may problema, nandyan ka pa rin para sa kanya. Ang problema kasi sa ilan na nasa relationship ay yung ugali ng person mo. At ang iba naman sa relasyon, merong nagkakagusto sa person mo. Pero base sa mga cards, mahirap pakisamahan yung person mo kasi iba yung nakikita ng tao kesa sa kasama na sa loob ng bahay or karelasyon. Aquarius, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ang ilan sa relasyon, kaya nagsasama pa rin kayo ng person mo kasi matagal na kayong may pinagsamahan. At ang ilan naman ay meron na kayong family. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. F, K, M, S, P, O, I, N, A, W, Z, G.